Hello guys! For today's video, didiscusin natin. Mag-hi ka nga. Ayan guys. So, sasagutin na natin yung mga tanong nyo kung magkano ba yung nagastos natin sa pamasahe sa barko at kung magkano yung fuel consumption. Bali yung sa hotel at saka yung mga pagkain hindi na natin sasama guys. Guys, ang biyahe natin is from Batangas City to Cagayan de Oro City sa Mindanao. Magkano nga ba ang total na nagastos natin sa fuel consumption at sa pamasahe guys? So ngayon, didiscusin na natin. Matnog Port to Allen Port sa Samar. Ang sinakyan nating barko is Montenegro Shipping Line. Bali ang ticket niya is 1,680 pesos. Ang sasakyan na sedan, si Toyota Vios guys, 1,680 pesos plus yung pasahero natin, yan si Mrs. Yan. 192 ang pasahero, 192 pesos guys. Hindi lang yun yung babayaran natin guys, meron pa din tayong PPA, LGU at saka environmental fee. Sa PPA is 129 pesos and sa LGU is 50 pesos and environmental fee is 20 pesos guys. So ang total nun is 2,071 pesos guys. Matnog Port to Allen Port sa Samar. Yun yung pinaka total niya, 2,071 pesos. Okay, nakatawid na tayo ng Matnog. Nakatawid na tayo ng Matnog to Allen. Ngayon naman is Liloan Port to Lipata Port sa Surigao. Liloan Port is sa Leyte. Then tatawid tayo papunta ng Lipata Port sa Surigao City guys. Ang nasakyan na pala natin, take note, nasakyan natin is hindi siya yung passenger na mga barko guys. Ito is yung mga cargo. Dahil walang available na barko, magtatagal kung maghihintay tayo ng ibang barko. Kaya sumakay na tayo dito sa GT Express. So medyo may kamahalan pero ayos na din. Okay, GT Express yung sinakyan natin guys. Ang pamasahe natin sa barko is 4,000 pesos. Kasama na ang driver, pero ang pasahero is 300 pesos guys. So 4,300 na kagad yun. Pamasahe pa lang ng sasakyan at ng pasahero. Meron pa tayong PPA, LGU and environmental fee. PPA 129, LGU 50 pesos and environmental fee is 32 pesos guys. Total of 4,511. Yun yung nagastos natin from Liloan Port, Leyte papunta ng Lipata Port, Surigao City. So bali yun yung total na nagastos natin from Liloan Port, Leyte to Lipata Port, Surigao City. So ang total natin guys sa one way pa lang sa pamasahe is 2,071 sa Matnog Sorsogon, then 4,511. Yun yung total natin guys, which is 6,582 ang one way natin sa ticket. Ticket pa lang yun guys ha, ticket kasama na yung ibang fees. Yun na yung total guys, 6,582. So ngayon, pabalik naman tayo from Mindanao to Luzon. Magkano naman yung ticket via Montenegro? So sakay ulit tayo ng Lipata, papunta naman ng Liloan Port. Lipata, Surigao City, papunta ng Liloan Port sa Leyte. Via Montenegro naman yung nasakyan namin guys, Montenegro Shipping Line. So yung ticket niya is 4,000 pesos. Ganun din yung ticket niya guys, pero may promo sila na 35% discount. So yung 4,000 pesos naging 2,600 na lang guys dahil nga naka-promo sila. Ayan, 2,600 pesos plus pasahero is 370. And then PPA natin is 129 pesos and LGUP is 50 pesos guys. So total natin is 3,149 ang Montenegro Shipping Line. Okay guys, take note, from Surigao City, Lipata Port to Liloan Port sa Leyte, 3,149 pesos. Okay guys,
So dito naman tayo guys sa Allenport, Leyte. Patawid naman tayo ng Matnog Port, Sorsogon. Bali, galing na tayo ng Leyte, patawid tayo ng Sorsogon papuntang Luzon. So yung ticket na nagastos natin via Pascat. Yung sinakyan namin guys, medyo mabilis siya. Pascat yung sinakyan natin. Ang ticket niya is 1,538 pesos plus passenger na 197 pesos. And then meron din tayong binayadan na PPA na 189 pesos. Medyo mahal dito yung PPA niya, 189 pesos plus 50 pesos na LGUP. So yung total natin dito guys is 1,974 pesos. Take note, ito ay Allenport, Leyte. Hindi, Allenport, Samar. Samar. Allenport, Samar to Matnog Port, Sorsogon. Mali pala yung pasok ko. Ayan guys. Sorry. Ayan, mali daw yung pasok namin guys. Ayan. So kung ito total natin lahat ng nagastos natin, ito yung total natin guys. So dito sa pabalik naman is 5,123 pesos. Bali, pagsasamahin natin yung papunta doon sa Mindanao at pabalik ng Luzon, ang total niya sa pamasahe is 11,705. Ayan guys, back and forth na yon, sa pamasahe pa lang yon sa barko. Yan, 11,705. Yan guys, bali yung nagagastos natin kanina is sa barko pa lang. Ngayon didiscusin naman natin kung magkano ba yung total fuel consumption natin at kung magkano yung nagastos natin. So take note ulit guys, from Batangas City to Cagayan de Oro City sa Mindanao. Ito na yung total odometer natin guys. So yung total kilometers na natakbo natin is 1,296. Batangas City to Cagayan de Oro City, medyo malayo-layo, 1,296 kilometers. Ang fuel consumption natin 90.74 liters ang naubos natin guys. 90.74 liters ang fuel consumption. And then magkano yung nagastos natin sa pagasolina sa 90 liters na yon? 5,510 pesos guys. 5,510 pesos. One way pa lang yun guys. So kung ito two way natin siya, meron siyang 11,020 pesos ang ating nagastos sa gasolina pabalik. Ayan, yan na po yung total natin. So ngayon, ito total naman natin kung magkano yung pamasahe sa barko at yung gasolina. So ito na guys, total na to guys, 22,725 pesos yung nagastos natin sa lahat-lahat, sa land travel natin, sa gasolina at sa barko. Wala na tayong ibang inad dyan. Wala ng pagkain, wala pa yung sa hotel. Total of 22,725 pesos yan guys, gasolina at pamasahe sa port, sa barko. Yun, sana may sana may ngayon may idea na kayo kung magkano yung land travel. Kayo na yung mag-decide kung magastos or hindi. Sedan, Toyota Vios po yung ating sasakyan. At yan na, didiscuss ko na sa inyo isa-isa kung magkano yung nagastos natin guys. Sa mga hindi pa po nagsasubscribe sa aking YouTube channel, sana mag-subscribe na kayo guys. At maraming salamat din po sa mga silent viewers natin dyan. Sa next video naman natin, didiscussin naman natin kung ano yung mga nabili na natin dito sa Toyota Vios natin. Marami na tayong mga tools at saka mga accessories na nabili. Hindi naman ganun ka-upgrade, pero didiscussin din natin yan sa susunod na video guys. Maraming salamat po and God bless. More travel pa guys. Yan, meron na akong driver. Yan, thank you very much guys.